Hi guys! Magandang pahapon na mga kakimpaw. Pa-lunch na ng mga kakipi. And anyway, kamusta po kayo? Welcome back po dito sa Gandara Soy Channel for Showbiz Update. Ang tatalakayin nga natin ngayon at pag-uusapan mga kakimpaw ay patungkol nga po dito sa concern nila kay ng mga Kimpaw fans sa kay Chinita Princess mga kakimpaw, at the same time sa problema ni Paolo Avellino sa kanyang kumpanya. Pero bago po ang lahat, sa mga hindi pa po nakaka-subscribe sa ating channel, pakiclick lang po tayo natin subscribe button at notification bell na nariyan po sa baba para mag-updated po kayo at pa-notify sa mga susunod natin chika patungkol sa Kimpaw. Maraming salamat! At eto na nga, dumako naman po tayo ngayon sa pagbabasa ng mga comment mula sa ating mga subscribers bilang pasasalamat sa walang sawang pagsuporta at pagtutok sa ating mga balita. So, ang comment na to na babasahin natin today ay mula po kay Miss Norma Dayag. So, shoutout po sa iyo at magandarang pahapon. Sabi niya rito, good PM, Gandara. I am puzzled with this commenter, JJM. Are you KP? Fan or vlogger of Paolo? Kimers, but now she is with Paolo. I learned to love KP. Never that I like these two of ex of Kimi. Only now that I am pleased to favor Paolo for Kimi. If ever Pao will not be true to Kimi, well, mas malala yung karma niya sa dalawa. Ganda rin, hindi ko na kinakurse si Paolo, but as usual, karma is very visible. So, if ever Paolo will do the same, then Diyos is there to punish the wicked and rewards the good one. God bless KP and you vlogger. Thank you so much, Miss Norma Dayag. Hindi na kayo naglagay ng pangalan sa dulo. Nalilito na kayo, no? Anyway, ayan, okay lang po kayo'y malito dahil marami nagsasabi na magkaboses kami leaders. So, wala pong problema doon. Anyway, patungkol po dito kay Paolo Avellino. Don't worry dahil kahit kami naman na Kimpaw fans, kahit may tiwala kay Paolo Avellino, nandun pa rin po ang paghingi ng gabay sa Diyos, pagdadasal sa Diyos na bigyan po ng basbas ang samahan ng Kimpaw. Hindi naman kasi sapat yung endgame lang sila. Hindi po sapat na sila lang yung magkatuluyan. Dapat happy ending. May mga nagkakatuluyan nga mga kakimpaw pero hindi naman happy ending. So what's the point na magkatuluyan pa kung makukulong lang si Chinita Princess? Hindi po masayang relasyon at toxic na relasyon. Mahirap pa naman kumawala kapag may pamilya ng mga kakimpaw. Kaya dalangin natin hindi po natatapos para sa Kimpaw. Dalangin natin ang kapayapaan sa relasyon nila. Yan. Pagmamahalan, mga kakimpaw na walang katapusan. Ayun po yung nais natin para kina Kim and Paolo. So, sana si Pao lagi pong bigyang liwanag ng kaisipan ng Panginoon, mga kakimpaw. Anyway, dumako naman po tayo dito sa business ni Paolo Avellino kung saan may mga nagtatanong pa rin ano nga yung naging problem, mga kakimpaw. And akala daw nila si Paolo Avellino ang founder ng Lupon WXC. Hindi daw pala si Paolo Avellino ang founder nito. So, lang pala siya, investor, ganun lang daw pala siya. Pero ganun pa man, mga kakimpaw, malaki po ang share ni Paolo Avellino. So, ayan, para sa magtatanong, ito po yung background of their partnership. Lupon WXC, the sports and streaming company, co-owned, okay? Co-owner po si Paolo Avellino. Ayan ang sabi dito. Co-owned by actor Paolo Avellino and founder Kuya Nick Nazario. So, dalawa sila. Reportedly filed a criminal complaint against Nazario. Reports indicate Nazario was named in the complaint by his own company. Though official statements have yet to be released. Dami kong hangin na gustong ilabas, mga kakimpa. Pero ayaw lumabas.
Any tips po mga senior natin dyan, yung parang nadidighay pero ayaw lumabas. Anyway, sa pagpapatuloy, background of their partnership, Paolo Avellino and Kuya Nick initially joined forces in May 2021. Avellino, a long-time gaming enthusiast, partner with Nazario to help Lupon WXC expand its mainstream reach and develop world-class studio facilities in General Trias, Cavite. Under the partnership, Avellino focused on content curation and technical improvements for the company's streamers. Ayan, for a look back at their 2021 media conference discussing their vision and the launch of Lupon WXC. So, 5 years pa lang pala to mga kakimpaw, no? Ang kanilang company, mga kakipi. Anyway, dapat kasi kay Alden ka na lang nakipag-co-owned, Paolo Avellino sa kanyang Myriad, di ba? Same lang din naman yung kanilang company. Anyway, ayan nga. So, nagkaroon po ng problema. And, for sure, mabigat to kay Paolo Avellino. Kasi ang laki ng investment niya dito mga kakimpaw. Co-owner po siya nitong Lupon WXC. Nako, ang hirap talaga magtiwala na ngayon. Biruin mo, kasama mo siyang nagplano. Bumuo nitong kumpanya. Tapos, siya pala yung sisira. Mas maganda pa at parang mas better pa ata kung sangay lang yung maglolo ko kaysa sa talagang partner mo, mga kakimpaw, tulad dyan. Dalawa silang bumuo. So, ang sakit nito para kay Paolo Avellino. Buti na lang nandyan po si Chinita Princess na dinadamayan po siya sa kanyang problema. Pero ang kaso si Kimi hinaharap ding problem. Pero minor lang naman to ngayon mga kakimpaw. Kasi sabayan ba naman itong problem ni Paolo Avellino? Sabay po sa sa issue ni Kim sa Showtime. Sabi nga ng mga Kimpaw Lanches, dapat si Kim matuto na pong lumaban para hindi po namimihasa ang kanyang mga co-host na lagi na lang siyang napagtitripan, na lagi siyang hindi pinaniniwalaan, na para bang pati yung mga co-host nila ay naniniwalang bubita si Chinita Princess. Wala lang tiwala sa kanya ba? Mga sa sinasabi ni Kimi na parang para sa kanila nonsense lang ang lumalabas sa bibig ni Kim. Ayun yung pakiramdam nila sa trato kay Chinita Princess. Kaya dapat matuto na rin talagang lumaban si Kimi. Di umano. Dapat marunong daw siyang pumalag din minsan. Pero knowing Kim, hindi po yan lalaban. Maghihiganti or what. Pag binato siya ng bato, ang ibinabalik po niya sa halip na bato din ay tinapay. Sabi nga dito, ate ko, labanan mo din ang jokes kuno nila. Nasasanay na din sila na pinupuksa ka on air. Kaya ka napapahamak minsan. Di ka naman pinagtatanggol sa mga toxic promotor pa nga. Peace yo. Ayan, meron siyang peace emoji mga kakimpaw. FYI, for her co-host, wag po mag-react as if kayo lang ang matalino at may alam. Kasi minsan, dahil sa reaction nyo, nababash si Kim. Tapos pag may evidence ang fans na mapakita, walang ime. Kasi tama, di ba? Pangalawa na to, ha? Just as fan ni Kim, mahilig siya magbasa ng books. So, ayan. Ang dami nga pong nag-call out. Pero, walang imik sila, mga kakimpaw. Siguro, tameme, ay, ito nga, tama si Kimi. Di sana nag-sorry na lang. Sorry na lang sana, pero wala, mga kakimpaw talaga. Super tahimik nila after mapatunayan ng mga fans na tama naman talaga si Chinita Princess. Wala po siyang sinabing mali. Ayan. Pero papaano din kasi talaga lalaban si Kim, mga kakimpaw, kung tutusin. Kasi pinaglabanan ni Kim yung kanyang sarili doon, mga kakimpaw. To be honest, yung binipilit ni Vice na wala pong, na hindi po limitless ang buhay ng tao. Pinaglaban pa ni Kim yung sarili niya na
Hindi andiyan pa rin sila nagpaparamdam kahit wala na, patayin na mga kakimpaw. Pero to be honest, sa ganyang situation, 'di ba? Wala mang magagawa si Kim kundi sumakay na lang din. Kasi si Kim din po ang mapapahamak talaga once na lumaban siya, once na umano siya, mga kakimpaw. Even yung sa Electric Spider-Man pinaglaban talaga ni Kim hanggang dulo yung kanyang sarili doon. Pero wala pa din, 'di ba? Wala pong nangyari mga kakimpaw. So, papaano lalaban si Chinita Princess ngayon sa kanila? Kasi once na nangyari yan mga kakimpaw, if ever talagang naipilit ni Kim na tama siya, ang mga bashers lilitaw na naman yan at sasabihin na si Kim talaga kala mo talaga matalino, masyadong nagmamagaling. Yan naman po ang sasabihin nila mga kakimpaw. Tandaan ninyo, wala nang ilulugar si Kimi sa mga bashers. Ayan, wala na talaga. Kaya naman tayo na lang po ang makipaglaban kay Chinita Princess. At least 'di ba kahit papaano tayo yung sa atin yung bagsak, hindi po kay Kim Chu. Ay naku, nakakaloka na lang din. Tama na lang din siguro nga na manahimik po si Kimi para hindi na lang lumala. Mga kakimpaw, sakay-sakay na lang din. Or ang solusyon ay umalis na lang talaga sa Showtime. Meron nga ako nabasa, sabi nila, mas maigi pa nga daw na mag-back out na si Kim. Umalis na lamang sa Showtime o kaya wag na daw pong pumasok sa Showtime, etc. Ganyan. Pinapa-back out na talaga si Kimi doon. Kasi the more appearance talaga mga kakimpaw, the more siyang mapapatikos. Pero, kung iisipin mo rin naman, ano naman ngayon, ang importante may trabaho si Kimi and is still relevant because of us. Sabi pa dito, may wish today is sana pumasok si Ki sa Showtime. Ay sana wag pumasok pala si Kim sa Showtime. Mag-rest siya or gumala with her jowa. Love life unahin. Ante, ako lang to. Gawa din kayo ng wish na sa inyo. Personally, I want Kay to be out of there for many reasons, but most especially because of the bashing and the way some fans keep dragging people who shouldn't even be part of the conversation. Kay is the one who ends up bearing the consequences because she's the one who's actually there. Ayan. So, iba naman tong kanyang reaksyon dahil naman sa mga fans daw minsan kaya mas lalong napapahamak si Kim. I'd rather miss her for a while than constantly seeing her out there if it comes at the expense of her peace of mind. At the end of the day, her well-being should matter more than anyone's need for content or visibility. Panay kasi kayo request kung wala siya. Magtigil. Magsitigil. Naku, totoo, mas gusto natin na makapagpahinga man lang si Kimi. Kaysa naman sa paulit-ulit natin nakikita na ganyan, lagi nababatikos si Kim. Panay hanap nga naman ng mga fans. Ayaw ng pagpahingahin si Chinita Princess. Anyway, kayo guys, ano inyong masasay tungkol dito? Comment ka lang po dyan sa baba. Hanggang dito lang muna nating update. Thank you so much sa inyong pakikinig. And kita-kits po muli sa mga susunod natin chika. Maraming salamat.